Kahit bawal at ilang beses nang may nasita, may mga motorista pa rin dumaraan sa EDSA busway para magtanda. Simula sa November 13, ipatutupad na ng MMDA ang mas mataas na multa sa mga violator. Ngayong pasado alas 6 ng umaga, sa nakikita natin, wala pa naman ako napapansin na dumadaan mga violator. Nakikita lang natin dumadaan dito mga ambulansya at syempre yung mga bus na talagang allowed dumaan dito sa EDSA busway. Normally kasi talaga pag ganitong oras, yung rush hour, diyan sila may mga nahuhuli na pumapasok dyan sa EDSA busway. But so far sa ngayon, dito sa ating nakikita sa mga oras na ito, wala pa. Siguro nagsasanay na rin sila na sumunod sa batas trapiko. Yan. At ngayon nga pong umaga ay makakausap po natin ang head ng MMDA Traffic Enforcement Group, si Attorney Victor Nunez. Yan. Dahil starting Monday, November 13, ipatutupad na ho ang mas mataas na multa doon sa mga lalabag dito sa EDSA busway. Attorney, good morning po. Yes, good morning po at magandang umaga po sa lahat ng taga-subaybay. Okay, starting Monday, Attorney, lahat ho ng hindi authorized na dumaan dito sa EDSA busway, bali yung magiging first offense, ay huhulihin na. Yes po, starting November 13, Monday, ipapatupad na po namin yung mas mataas na multa dito sa paglabag sa exclusive bus lane dito po sa EDSA. So yung unang mga offense ay 5,000, tama po? Yes po. And then yung succeeding offense, hanggang fourth offense tayo, di ba? Yes po. Kayo na nga po magsabi. The second offense po is 10,000 pesos plus 1 month. 1 month suspension. Ang third offense is 20,000 plus recommendation of 1 year suspension of driver's license. At yung fourth offense is 30,000 with revocation of driver's license. Pero po yung mga instances na hindi po tumutigil o tumatakas with intent na mag-escape pag nafa-flag down sila, it would be considered as third offense po. Okay. Yung mga hindi po humihinto habang pina-flag down, ang penalty po nun is 20,000 Agad-agad. plus 1 year suspension. suspension of license. Okay, usually ba, ano yung mga, doon sa mga nahuhuli nyo dati, Attorney, ano yung mga rason ng mga dumadaan dyan sa EDSA busway kahit hindi sila authorized? Karamihan po nagmamadali. Kahapon po, maraming nahuli yung grupo ni Bong Nibriha, yung mga high-end at luxury cars. And wala po. Willing sila magbayad ng 1,000 basta makagamit po sila ng exclusive bus lane. That's why, hindi lang naman po yan yung purpose namin. Marami rin po kaming recorded incidents ng aksidente at marami na rin nung namatay na motorista dito sa kahabaan ng exclusive bus lane sa EDSA. Bakit sa tingin nyo, parang kahit alam nilang bawal naman, meron pa rin mga pasaway na dumadaan dyan? Siguro po sa mahabang stretch, yung mga walang barriers, nagtitake advantage sila. Akala nila walang enforcer sa dulo. So pilit pa rin silang gumagamit. Okay. Kahit alam naman nilang bawal ito at exclusive ito sa emergency vehicles at bus. So starting Monday talagang mahigpit na ho tayo dyan. Para mas malinaw na lang po, Attorney, sino-sino ba ang exempted na dumaan dyan? Ang pwede lang pong dumaan dito ay syempre yung mga buses, emergency vehicles, at yung mga marked red plate na government vehicles. Kung hindi po marked vehicle, kahit po government vehicle yan, hindi po sila pwedeng dumaan dyan. Okay. Yung mga sabi ko, halimbawa, private vehicle, at sinabi na emergency ho kasi dadalhin sa ospital at meron kaming pasyente. Yun ba ay accepted ba, Attorney? Hindi ho siya kasama sa exemption. Pero yung kung nasa ambulansya sila, exempted po sila kasi marami na rin yung gumamit na palusot na pupunta sa ospital, pupunta sa clinic, pero hindi naman po totoo. Talagang nagpapalusot lamang. Talagang nagpapanggap lang na may pasyente. Tama po. Pag nahuli po, Attorney, sa ano magbabayad yung motorista? Well, ngayon po, pwede na po silang magbayad sa mga online payment portals, sa bayad centers, GCash, Paymaya. Hindi naman na po nila kailangan pumunta pa sa MMDA para isettle ang violation. Marami na ho tayong online na payment portals para doon sila mag-settle ng kanilang violation. Okay, starting Monday, so maghuhuli, paano magiging sistema ng paghuli dito, Attorney? Ganun pa rin po. Tulad po ng ganito, may actual na mga tao physical doon, na nag-aabang. Ang pagkakaiba lamang po
mas mataas na po ang ipapatupad nating multa sa mga violators nito. Sa tingin niyo po, makakatulong yung mas mataas na multa para sumunod ho yung mga motorista? Definitely po, it would be a deterrent kasi Yes. meron din hong suspension of driver's license. Yes, Malaking po ito, deterrent para mabawasan yung mga nagva-violate dito at mabawasan din po yung mga naitatalang aksidente along bus carousel. Sa bagay, ay medyo mabigat-bigat din yun. Yung unang offense mo, 5,000 pesos agad. So, malamang makatulong ito. Sana naman, yung mga kababayan natin sumunod na lamang dito sa pinapatupad na batas na ito ng MMDA dito sa ating EDSA Busway. Attorney Victor Nunez, maraming salamat po. Maraming salamat po. Siya ang Magandang head umaga. Magandang umaga. Siya po ang head ng MMDA Traffic Enforcement Group. Magandang umaga, sir. Thank you so. Thank you so much po. Mauna ka sa mga balita. Bisitahin at mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, samahan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.